Isang mapagpalang sandali po sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa ating tahanan ng mga kwento, ang kwentong puso. Sa bawat tibok ng pagkakataon, may mga pusong nasasaktan, nagmamahal at lumalaban. Sabi nila, ang pinakamabigat na kalaban ay hindi ang mundong mapanghusga, kundi ang sarili mong dugo at laman. Paano kung ang taong dapat sana iyong kanlungan ay siya palang lumikha ng iyong bilangguan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amara. Huwag mo akong tatawaging Itay. Ang mga salitang yon ay mas malamig pa sa hanging habagat na humahampas sa kanilang munting bahay sa Quezon. Para sa isang 7 taong gulang na bata, ang mundo ni Amara ay gumuho sa isang iglap. Mula ngayon, wala ka ng ama. Nakatayo sa harapan niya ang lalaking dati nagpapatulog sa kanya sa mga kwento tungkol sa alon at mga bituin. Ang kamay na dati humahaplos sa kanyang buhok ay malamig at walang buhay ng bitawan nito ang pagkakahawak sa maliit niyang balikat. Nakasuot ito ng itim na barong. Ang mukha ay tila inukit mula sa bato. Walang emosyon, walang awa. Bakit Itay? Halos pabulong na tanong ni Amara. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi siya sinagot. Sa halip, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, papalabas sa pintuan kung saan nakaburol ang kanyang ina. Bago ito tuluyang nawala, huminto ito at nagsalita nang hindi lumilingon. Ganito ang mas makabubuti para sa'yo. At iyon na ang huli. Iniwan siyang nakatayo roon, basag ang puso, habang ang amoy ng mga puting bulaklak at kandila ay sumasakal sa hangin. Isang malakas na ubo ang pumunit sa alaalang iyon at biglang nagbalik si Amara sa kasalukuyan. 15 taon na ang lumipas. Ang batang babae na umiiyak ay isa ng dalaga at ang haplos ng malamig na kamay ay napalitan ng magaspang na palad na ngayon ay marahang nagpupuna sa noo ng kanyang lola. Lola, heto na po ang gamot ninyo. Sabi niya sa malumanay na boses, inaalalayan ang matanda na makaupo mula sa banig na nakalatag sa sahig na kawayan. Ang bahay nila ay tulad pa rin ng dati, maliit, gawa sa pawid at kahoy at dinuduyan ng bawat ihip ng hangin mula sa dagat. Ang amoy ng alat ay nakakapit na sa mga dingding. Ito ang tanging mundo na kinagisnan ni Amara matapos siyang iwan. Amara, apo! Tawag ng kanyang lola Elena. Ang boses ay mahina at pagod. Bakit po, lola? Huwag kang mapapagod, ha? Sabi ng matanda. Hinahaplos ang pisngi ng apo. Huwag kang mapapagod sa pag-aalaga sa akin. Isang mapait na ngiti ang gumuhitid sa labi ni Amara. Hindi po ako mapapagod, lola. Kayo na lang po ang mayroon ako. Kinuha niya ang suklay at marahang sinuklay ang manipis at puti ng buhok ng kanyang lola. Sinimulan niya itong tirintasin, isang ritual na ginagawa nila tuwing umaga. Sa bawat salansan ng buhok, tila isinasalansan din niya ang mga pira-pirasong alaala. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina, sabi ni Lola Elena, nakapikit. Lalo na kapag ngumingiti ka. Ang mga mata ninyo, parang mga bituin. Napahinto si Amara. Bihira siyang ngumiti. Para saan pa? Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban. Ang pagtatrabaho sa patahian sa bayan, ang pagtitipid sa bawat sentimo para sa gamot ng lola niya. Walang puwang para sa mga ngiti. Sana po nandito siya, bulong ni Amara. Nandito siya, sagot ng lola. Idinilat ang mga mata at tiningnan ang apo sa pamamagitan ng gasgas na salamin. Nasa puso mo at nasa kwintas na suot mo. Automatikong napahawak si Amara sa maliit na silver pendant sa kanyang leeg. Isang bulaklak ng sampagita, ang tanging alaala na naiwan sa kanya mula sa ina. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na minsan, sa isang saglit, naging buo ang kanyang pamilya. Isang sigaw mula sa labas ang pumutol sa kanilang katahimikan. Kartero! Kartero po!
Nagkatinginan si Amara at ang kanyang lola. Bihira silang makatanggap ng sulat. Mabilis na lumabas si Amara. Inabot sa kanya ng kartero ang isang sobre. Hindi ito ordinaryong sobre. Makapalang papel, mabango, at may isang selyo sa likod na matagal nang sinubukan ni Amara na kalimutan. Ang selyo ng Villaseñor Group. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Hawak ang sulat na parang isang ahas na anumang oras ay maaaring tumuklaw. "Ano yan, Apo?" tanong ni Lola Elena. Hindi sumagot si Amara. Inabot niya ang sulat sa lola niya. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang binubuksan ito. Dumausdos ang mga mata niya sa mga nakasulat na salita. 1 segundo, 2, 3. At pagkatapos, biglang namutla ang kanyang lola. Ang paghinga nito ay naging mabilis at mababaw. Nabitawan niya ang sulat na tila napaso. At isang sunod-sunod at marahas na ubo ang kumawala. Mula sa kanyang dibdib, mas malakas kaysa dati. May bahid ng dugo sa panyong itinakip niya sa kanyang bibig. "Lola!" Sigaw ni Amara. Ang takot ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Sinalo niya ang nanghihinang katawan ng matanda. "Lola, anong nangyayari sa inyo? Lola! Lola, anong nangyayari sa inyo? Lola!" Ang sigaw ni Amara ay tila nilamon ng maliliit na dingding ng kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang mga braso habang yakap ang lola. Nararamdaman ang mabilis at marupok na pagtibok ng puso nito sa kanyang dibdib. Humihingal ang matanda, pilit na humahabol ng hangin. Sa sahig, sa tabi ng kanilang mga paa, ay nakahandusay ang sulat. Ang puting papel na may selyo ng Villaseñor Group, iyon ang salarin. Mabilis na inihiga ni Amara ang lola sa banig at tumakbo palabas. "Tulong! Tulungan ninyo kami!" Ang mga kapitbahay ay nagmadaling dumating. Sa tulong ni Mang Carding, ang kanilang kapitbahay na may-ari ng nag-iisang tricycle sa kanilang lugar, isinugod nila si Lola Elena sa pinakamalapit na health center sa bayan. Habang nasa biyahe, ang bawat lubak sa daan ay tila isang dagok sa puso ni Amara. Muli niyang dinampot ang sulat mula sa sahig. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang binabasa ang mga salitang nakalimbag sa malamig at perpektong pagkakasulat. Hindi ito isang sulat, isa itong kontrata, isang kasunduan. Nakasaad doon ang isang alok, isang financial assistance, isang buwan ng allowance na higit pa sa kinikita niya sa patahian sa loob ng 1 taon. Sapat para sa gamot, sapat para sa pagkain, sapat para sa mas maginhawang buhay. Ngunit may kapalit. Isang listahan ng mga kondisyon, confidentiality, walang sino mang pwedeng makaalam. At ang pinakamasakit sa lahat, to refrain from any form of contact or public association with Mr. Rafael Villaseñor and his family. Hindi ito tulong, bayad ito. Bayad para sa kanyang katahimikan, bayad para sa kanyang paglaho. Nilukot ni Amara ang papel sa kanyang kamao. 15 taon ng katahimikan. At ngayon, ito, isang alok para tuluyan siyang burahin na parabang isa siyang pagkakamali na kailangang itago sa pera. Ang parehong malamig na pagtataboy na narinig niya noong siya'y bata pa, ngayon ay nakasulat na sa papel. "Miss Villaseñor," isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang doktor, isang bata-batang lalaki na may pagod na mga mata, ang lumapit sa kanya. "Kumusta po ang lola ko, Dok?" Bumuntong hininga ang doktor. "Stable na po siya sa ngayon. Pero iha, kailangan kong maging prangka sa'yo. Mahina na ang puso ng lola mo. Ang matinding stress o emosyon, gaya ng nangyari kanina, ay delikado para sa kanya. Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon." "Operasyon?" Halos pabulong na, sabi ni Amara. Magkano po iyon?" "Sa Maynila mo siya kailangang dalhin. At ang halaga, aabutin siguro ng mahigit 100,000. 100,000. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Amara. Mas malakas pa sa ugong ng tricycle. Isang halaga
na kahit pagsamahin pa ang lahat ng kikitain niya, sa buong buhay niya ay hindi niya makukuha. Tiningnan niya ang nilukot na papel sa kanyang kamay. Ang pera, ang maduming pera, naroon lang, nag-aalok ng mabilis na solusyon. Isang pirma lang, isang tango lang. Pero paano niya tatanggapin ang perang naging dahilan kung bakit muntik nang mawala ang kanyang lola? Ang perang galing sa lalaking tumalikod sa kanila? Hindi. Hinding-hindi. Pag-uwi nila, tulog na ang kanyang lola dahil sa gamot. Umupo si Amara sa tabi nito, pinagmamasdan ang bawat paghinga ng matanda. Pinunasan niya ang sariling luha, tapos na ang pag-iyak. Ngayon, panahon na para lumaban. Kumuha siya ng isang maliit na bag at nagsimulang mag-impake. Ilang pirasong damit, ang kanyang ipon na ilang daang piso at ang address ng isang malayong kamag-anak sa Maynila. Iyon lang ang dala niya. Kinaumagahan bago pa sumikat ang araw, gumising ang kanyang lola. Nakita nito ang bag ni Amara. "Aalis ka, Apo?" Mahinang tanong nito. Tumango si Amara, pinipigilan ng pag-iyak. "Sa Maynila po, Lola. Maghahanap po ako ng trabaho para po sa operasyon ninyo. Babalik po ako agad." Hindi na nagtanong ang matanda. Tila naiintindihan niya ang lahat. Dahan-dahan nitong hinubad ang kwintas na sampagita mula sa leeg ni Amara. Pinunasan ito sa kanyang damit at isinuot muli sa apo. Hinawakan nito ang pendant. "Huwag mong kalimutan kung sino ka, Apo." Bulong nito. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at sakit. "Kahit anong mangyari, dala mo ang pangalan at puso ng iyong ina. Iyan ang yaman na hindi nila kayang bilhin." Niyakap ni Amara ang kanyang lola ng mahigpit. Sinisiksik sa kanyang alaala ang amoy at init nito. Pagkatapos, tumayo siya. Hindi na lumingon pa dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon ay hindi na siya makakaalis. Ilang oras ang lumipas. Ang pamilyar na amoy ng dagat ay napalitan ng itim na usok ng mga bus. Ang tahimik na tunog ng alon ay napalitan ng nakabibinging ingay ng syudad. Bumaba si Amara sa terminal ng bus sa Cubao. Napapaligiran ng libu-libong taong hindi niya kilala, ng mga gusaling tila umaabot sa langit. Naramdaman niya ang pagiging maliit. Hawak ang kanyang maliit na bag sa isang kamay at ang kapirasong papel na may address sa kabila. Naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Nasa Maynila na siya, ang syudad ng mga pangarap. O para sa kanya, ang syudad kung saan nakatira ang halimaw ng kanyang nakaraan. Nasa Maynila na siya, ang syudad ng mga pangarap. O para sa kanya, ang syudad kung saan nakatira ang halimaw ng kanyang nakaraan. Ang unang linggo ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang address na hawak niya ay sa isang malayong kamag-anak na halos hindi na rin siya maalala. Pinatuloy siya sa isang maliit na kwarto na kasinlaki lang ng aparador, kapalit ng paglilinis at paglalaba. Araw-araw, lumuluwas siya para maghanap ng trabaho, dala ang kaunting karanasan sa pananahi at malaking determinasyon. Ngunit ang Maynila ay hindi maawain sa mga probinsyanang tulad niya. Bawat pinto ay tila sarado. Walang bakante. Kailangan may experience. Wala kaming tinatanggap. Ang kaunting ipon niya ay unti-unting nauubos sa pamasahe at isang tasang lugaw sa tanghali. Gabi-gabi, bago matulog, kinakapa niya ang kwintas sa kanyang leeg at ipinipikit ang mga mata. Iniisip ang lola niya sa Quezon. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang hapon, pagod at gutom, napadpad siya sa isang eskinita sa Sampaloc. Ang amoy ng nilulutong adobo at sinangag ang humila. Sa kanya papalapit sa isang maliit na karinderya. Nakasulat sa isang kupas na signboard, Nena's Eatery, lutong bahay na binabalik-balikan. Sumilip si Amara sa loob. Simple lang ang lugar, ilang mesang plastik, mga bangkong kahoy, at isang hilera ng mga ulam sa ilalim ng salamin. Sa likod ng counter ay isang babae,
Mga nasa edad 50, may malapad na ngiti at abala sa pagsandok ng kanin. Ineng, pasok. Kain ka muna, sabi ng babae. Si Aling Nena. Umiling si Amara. Nagtatanong lang po kung kailangan niyo po ng katulong. Tagahugas po ng plato, tagalinis, kahit ano po. Tiningnan siya ni Aling Nena mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang pagod sa kanyang mga mata, ang determinasyon sa kanyang postura. Saan ka galing? Sa Quezon po. Anong pangalan mo? Amara po. Bumuntong hininga si Aling Nena at sa isang iglap, ang nangiti nito ay napalitan ng simpatya. Sige, pwede kang magsimula bukas. Tagahugas ka muna. May libreng pagkain at may kaunting sahod. Okay na ba yun sa'yo? Hindi makapaniwala si Amara. Ang mga luha na kanina niya pa pinipigilan ay biglang bumagsak. Opo, opo, maraming salamat po. Ang karinderya ni Aling Nena ang naging kanlungan ni Amara. Si Aling Nena, isang byuda na mag-isang nagtaguyod sa kanyang negosyo, ang naging kanyang pangalawang ina. Sa kanya, hindi lang siya isang empleyado, isa siyang anak. Kumain ka ng mabuti, bata ka. Madalas sabihin ni Aling Nena kapag nakikita nitong kanin at tuyo lang ang kinakain ni Amara. Lihim nitong lalagyan ng pritong isda o isang pirasong manok ang kanyang plato. Paano ka lalaban kung butot balat ka? Dito, natutunan ni Amara ang ritmo ng syudad, ang ingay ng mga tricycle sa umaga, ang tawanan ng mga estudyanteng kumakain tuwing tanghali, ang mga kwentuhan ng mga trabahador sa gabi. Ang kanyang mga kamay ay naging kalyo sa kapipiga ng basahan at pagbabalat ng bawang, pero ang puso niya ay unti-unting nagkakaroon ng laman. Sa karinderya, may isa siyang parokyano na palaging nakakakuha ng kanyang atensyon. Isang babae, mga nasa late 40s, palagi itong nakaupo sa pinakasulok na mesa. Mag-isa. Laging isang order ng sinigang na baboy at isang tasang kanin lang ang kinakain. Hindi ito nakikipag-usap, ngunit ang mga mata nito ay tila nakikita ang lahat. Matalim, mapanuri, at may lungkot na hindi maipaliwanag. Nalaman ni Amara mula sa mga chismis na ang pangalan daw nito ay Lourdes. Isang writer daw na nasira ang career. Palagi itong may dalang notebook at panulat, pero bihirang makita ni Amara na may sinusulat ito. Madalas, nakatingin lang ito sa malayo o minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Hindi isang tingin ng pag-usisa, kundi isang tingin na tila may hinahanap, may inaalala. Isang maulang hapon, habang nagpupunas si Amara ng mesa, bigla na lang may bumagsak. Malakas ang kalabog. Napalingon ang lahat. Si Lourdes. Nakahandusay sa sahig, walang malay. Nabitawan ni Amara ang basahan, walang nag-isip. Siya ang unang tumakbo palapit. Tulungan niyo po ako. Sigaw niya, sinubukang iangat ang babae. Diyos ko, tumawag kayo ng saklolo. Sigaw ni Aling Nena. Habang inaalalayan ni Amara ang ulo ni Lourdes, ang kwintas na sampagita na palagi niyang nakatago sa ilalim ng kanyang damit ay sumabit at lumabas. Ang maliit na silver pendant ay umindayog at huminto mismo sa tapat ng mukha ni Lourdes. Nagkakagulo ang mga tao. May tumatawag sa barangay, may nag-aabot ng tubig. Ngunit para kay Amara, tila huminto ang mundo. Sa gitna ng kaguluhan, idinilat ni Lourdes ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit isang bagay lang ang kanyang nakita. Ang kumikinang na bulaklak ng sampagita na nakasabit sa leeg ni Amara. At sa isang iglap, ang pagkalito sa mukha ni Lourdes ay napalitan ng gulat, pagkilala, at isang emosyon na hindi maintindihan ni Amara. Bago ito muling nawalan ng malay, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangalan na binigkas na parang isang panalangin, isang multo mula sa nakaraan. Elena, ang pangalan ay isang bulong, isang multo na sumakay sa maulang hangin.
Sa isang iglap, tila tumahimik ang buong karinderya para kay Amara. Ang mga sigawan, ang mga yapak, ang pag-aalala ni Aling Nena, lahat ay naglaho. Tanging ang pangalan ng kanyang ina, na binigkas ng isang estranghero, ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Sa tulong ng mga taga-barangay, dinala nila si Lourdes sa maliit na apartment nito, ilang kanto lang mula sa karinderya. Si Amara, sa pag-aalala, ay sumama. Iniwan sila ni Aling Nena na may bilin. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, anak. Ang apartment ni Lourdes ay simple at malinis. Puno ito ng mga libro at mga salansan ng lumang dyaryo. May isang lumang typewriter sa isang tabi na tatatakpan ng alikabok. Ito ang tirahan ng isang taong pinili na magtago mula sa mundo. Maingat na inihiga ni Amara si Lourdes sa isang papag. Kumuha siya ng basang bimpo at ipinunas ito sa noo ng babae. Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kwintas na sampagwita na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Iyon ang huling nakita ni Lourdes bago ito nawalan ng malay. At iyon ang dahilan kung bakit binigkas nito ang pangalan ng kanyang ina. Dahan-dahan, iminulat ni Lourdes ang kanyang mga mata. Hindi na ito gulat, kundi puno ng isang malalim at matagal ng kalungkutan. Ang unang tiningnan nito ay hindi ang mukha ni Amara, kundi ang kwintas. Ang nanay mo. Nagsimula si Lourdes. Ang boses ay mahina pa. Ang nanay mo ba si Elena? Tumango si Amara. Ang puso niya'y kumakabog. Paano? Paano niyo po nakilala ang inay ko? Sinubukan ni Lourdes na bumangon. Inalalayan siya ni Amara. Umupo ito, sumandal sa dingding, at tinitigan si Amara na para bang isa siyang aparisyon. Ako si Lourdes, sabi nito sa mas malinaw ng boses. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ng nanay mo. Napasinghap si Amara. Hindi niya alam na may kaibigan ng kanyang ina sa Maynila. Ang alam mo tungkol sa pagkamatay niya. Pagpapatuloy ni Lourdes, ang bawat salita ay mabigat. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Amara. Na-aksidente po si inay. Nahulog po siya sa bangin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lourdes. Isang tawang walang saya. Aksidente? Iyon ang ipinaniwala nila sa lahat. Iyon ang kwentong binuo nila para pagtakpan ng isang krimen. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Krimen? Ang nanay mo ay isang matapang na babae, Amara. Matalino. Bago siya napunta sa probinsya, isa siyang bookkeeper dito sa Maynila. At may natuklasan siya. Isang sikreto tungkol sa negosyo ng lalaking minahal niya. Ang itay ko? Si Rafael Villaseñor, sabi ni Lourdes. Ang pangalan ay tila lason sa kanyang dila. At ang babae niya noon, si Isabel Alonzo. Gumagamit sila ng mga proyekto para maglaban ng perang galing sa masasamang transaksyon. At ang nanay mo, natuklasan niya ang lahat. May ebidensya siya. Napatayo si Amara. Ang sahig ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi. Hindi po totoo yan. Mahal ni Itay si inay. Gusto niyang maniwala roon, Amara. Pero mas mahal ni Rafael ang pera at kapangyarihan. Mariing sabi ni Lourdes. Nang nalaman ni Isabel na alam ni Elena ang sikreto nila, nagdesisyon itong patahimikin ang nanay mo habang buhay. Hindi. Pailing-iling na sabi ni Amara, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi niya magagawa yon. Hindi magagawa ni Itay. Hindi niya pinigilan. Pagtatama ni Lourdes, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na tinago sa loob ng maraming taon. Hinayaan niyang mangyari. Hinayaan niyang itulak ang asawa niya sa bangin na yon palabasing isang aksidente. At pagkatapos, hinayaan kanyang maniwala sa isang kasinungalingan para lang mapakasalan niya si Isabel at itayo ang kanilang maruming imperyo. Sinungaling! Sigaw ni Amara. Ang sakit at pagkalito ay sumasabog sa kanyang dibdib. Paano ko po kayo paniniwalaan?
Hindi sumagot si Lourdes. Sa halip dahan-dahan itong tumayo. Lumapit sa isang baul sa sulok at may kinuha mula roon. Isang luma at naninilaw na litrato. Inabot niya ito kay Amara. Nasa litrato ang dalawang dalaga. Nakangiti ng napakatamis sa kamera. Magkayakap. Ang isa ay si Lourdes. Mas bata, mas masaya. At ang isa ay ang kanyang ina. Ang mga mata nitong parang bituin. Ang ngiting hindi niya malilimutan. At sa leeg nito, kumikinang sa ilalim ng araw, ay ang kaparehong-parehong kwintas na sampagwita na suot niya ngayon. Gumuho ang mundo ni Amara. Binitawan niya ang litrato. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang biglang pumatong sa kanyang mga balikat. Ang pag-abandona ng kanyang ama ay hindi lang simpleng pag-iwan. Ito ay pagtataksil. Ang bawat alaala, ang malamig na mga salita, ang pagtalikod, ang mas makabubuti para sa iyo, lahat ay nabigyan ng bagong, mas madilim na kahulugan. Lumuhod si Lourdes sa tabi niya, hindi para aluin siya, kundi para magsalita ng may determinasyon. Hinawakan nito ang nanginginig na kamay ni Amara. 15 taon akong nanahimik, Amara. 15 taon akong nabuhay sa takot at sa konsensya dahil wala akong nagawa para sa kaibigan ko. Sabi ni Lourdes, ang boses ay nanginginig sa bagsik. Pero ngayong nandito ka na. Ngayong nakita na kita. Tapos na ang pananahimik. Tumingala si Amara. Ang muka ay basang-basa ng luha. Ngunit ang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalituhan. Napalitan ito ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Isang apoy na nagsisimula palang magliyab. Hinawakan ni Lourdes ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Handa ka na bang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa inyo? Handa ka na bang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa inyo? Ang tanong ni Lourdes ay humiwa sa hangin. Mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Tumingala si Amara mula sa sahig. Ang mga luha ay tumigil na sa pag-agos. Ang basang-basa niyang mukha ay tila isang maskara ng kalmadong galit. Ang apoy na sinindihan ni Lourdes ay hindi mainit at nagwawala. Ito ay malamig, tahimik, at nakamamatay. Ang sakit ng isang 7 taong gulang na bata ay nagbago. Isa na itong sandata. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi niya kailangan ng mga salita. Ang sagot ay nakaukit na sa kanyang mga mata. Oo. 1 linggo ang lumipas. 1 linggo ng paghahanda. Sa maliit na apartment ni Lourdes, isinalaysay nito ang lahat ng kanyang natatandaan. Mga pangalan, mga lugar, mga petsa. Si Amara ay nakikinig. Bawat detalye ay tinatatak niya sa kanyang isipan na parang isang sundalong nagmememorya ng mapa ng giyera. Hindi natin sila kayang labanan sa yaman o sa impluensya, sabi ni Lourdes isang umaga habang nagkakape sila. Isa lang ang armas natin na wala sila. Ano po yon? Tanong ni Amara. Ang katotohanan, sagot ni Lourdes. Pero ang katotohanan, kung walang batas na poprotekta rito, ay isa lang tsismis. Kailangan natin ng abogado. Dinala siya ni Lourdes sa isang gusali ng gobyerno na malayo sa kinang ng Makati. Ang amoy dito ay pinaghalong alikabok, lumang papel, at pawis ng daan-daang taong umaasa ng hustisya. Ang Public Attorney's Office, PAO. Ang mesa ng abogado na kanilang pinuntahan ay halos hindi na makita sa tambak ng mga folder. Sa likod nito ay isang lalaking mukhang mas bata pa sa edad niya, gusot ang polo, at may puyat sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero ang mga matang yon ay matalino at alisto. Attorney Marco De Leon? Tanong ni Lourdes. Tumingala ang lalaki. Yes, how can I help you? Ako si Lourdes Cruz at ito si Amara Villaseñor. Sa pagbanggit ng apeliidong Villaseñor, bahagyang kumunot ang noo ni Marco. Inilatag ni Lourdes ang kanilang kwento mula sa pagkamatay ni Elena sa pagtatago ng katotohanan
hanggang sa liham na natanggap ni Amara. Si Marco ay nakinig ng walang imik. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Nang matapos si Lourdes, sumandal siya sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Mrs. Cruz, Miss Villaseñor, magalang niyang sabi, I understand your pain, pero ang kasong ito, 15 taon na ang nakalipas. The trail is cold. Ang ebidensya, kung mayroon man, ay matagal nang nawala. At ang kalaban ninyo, si Don Rafael Villaseñor, halos imposibleng manalo laban sa kanya. Kaya nga po kami lumapit sa inyo, attorney. Giit ni Lourdes. Nabalitaan ko na hindi kayo natatakot sa mga imposibleng kaso. Hindi ako natatakot, pagtatama ni Marco. Practical lang ako. Kailangan natin ng matibay na ebidensya para buksan muli ang kaso. Isang bagay na hindi nila kayang pagdudahan. Sa buong usapan, si Amara ay nanatiling tahimik. Ngayon, siya na ang nagsalita. Ang boses niya ay mahina, ngunit may bigat. Attorney, sabi niya, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Marco. Hindi po pera ang habol ko, hindi po paghihiganti. Gusto ko lang po malaman kung bakit. Bakit kinailangan nilang patayin ang nanay ko at itapon na lang ako na parang basura? May kung anong kumurot sa puso ni Marco. Sa likod ng mga legal na termino at imposibilidad, nakita niya ang hilaw na sakit ng isang anak na ninakawan ng lahat. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, ang parehong determinasyon na nagtulak sa kanya na maging abogado para sa mga walang boses. Muli niyang tiningnan ang mga papel na dala ni Lourdes. Wala. Puro mga alaala lang at teorya. Ngunit, sabi ninyo, na aksidente ang nanay ninyo? Tanong ni Marco kay Amara. Opo. Yun po ang sabi nila. May kopya ba kayo ng death certificate niya? Umiling si Lourdes. Wala. Isa yan sa mga dokumentong hindi ko nakuha noon. Tumayo si Marco at lumapit sa isang cabinet na puno ng mga lumang file. Lahat ng kaso ng aksidente dumadaan sa police report. Lahat ng namamatay, kailangan ng death certificate. Kung minadali nila ang lahat para pagtakpan ng krimen, doon sila maaaring magkamali. May kinuha siyang telepono at may tinawagan. Ilang sandali siyang nakipag-usap sa mahinang boses, nagbibigay ng pangalan at petsa. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono at muling humarap sa kanila. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. May kaibigan ako sa National Archives, sabi niya. Hahanapin niya ang kopya. Sa tingin niyo po may makikita tayo? Tanong ni Amara. Ang pag-asa ay nagsisimulang sumibol. Hindi ko alam, pag-amin ni Marco. Pero sa karanasan ko, kapag ang mga mayayaman ay nagtatago ng sikreto, madalas nilang minamaliit ang kapangyarihan ng isang pirasong papel. Napansin niyang nanginginig pa rin ang mga kamay ni Amara. Kumuha siya ng isang basong plastik, nilagyan ito ng tubig mula sa dispenser at inabot sa dalaga. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Miss Villaseñor, sabi niya sa isang boses na biglang naging mas malumanay. Simula ngayon, kasama mo na kami. Kinabukasan, tumunog ang telepono sa mesa ni Marco. Ang kaibigan niya mula sa archives. Marco, nahanap ko na, sabi ng boses sa kabilang linya. May kakaiba ba? Oo, sobrang kakaiba. Ang death certificate ni Elena Villaseñor. Pirmado ng isang doktor na nag-file ng kanyang retirement papers, kinabukasan din. At ang cause of death? Inilabas wala pang 6 na oras pagkatapos ng aksidente. Imposibleng mangyari yon. Imposibleng maging ganoon kabilis. Imposibleng maging ganoon kabilis. Ang mga salitang yon mula sa kabilang linya ay ang unang tunog ng martilyong babasag sa pader ng kasinungalingan. Ibinaba ni Marco ang telepono. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Ito na yon. Ang unang bitak. Agad niyang ipinatawag si Amara at Lourdes. Sa masikip niyang opisina, ipinaliwanag niya ang kanilang natuklasan. Sa unang pagkakataon,
Ang kwento nila ay hindi na lang puro alaala at sakit. Mayroon na itong pangalan, Dr. Manuel Santos, at mayroon na itong ebidensya, isang death certificate na minadali. Kailangan natin siyang mahanap, sabi ni Lourdes. Ang boses ay matigas. Iyon na nga ang ginawa ko, sagot ni Marco. Inilapag ang isang papel sa mesa. Nakasulat doon ang isang address. Dr. Manuel Santos, nakatira sa isang tahimik na subdivision sa Antipolo. Kinabukasan, sakay ng lumang kotse ni Marco, tinahak nilang tatlo ang paakyat na daan patungong Antipolo. Habang papalayo sila sa ingay ng Maynila, papalapit naman ang kaba sa dibdib ni Amara. Paano kung hindi ito magsalita? Paano kung itanggi niya ang lahat? Ang bahay ni Dr. Santos ay katulad ng pong ibang bahay sa lugar. Simple, may maliit na hardin at may rehas ang mga bintana na para bang may gustong ikulong sa loob o pigilang makapasok mula sa labas. Si Marco ang unang kumatok. Ilang sandali ng katahimikan bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na kuba na ang likod at nanginginig ang mga kamay ang sumilip. Ang mukha niya ay puno ng mga guhit ng pag-aalala. Dr. Manuel Santos? Tanong ni Marco. Ang mga mata ng doktor ay nanlaki sa takot nang makita ang tatlong estranghero. Wala akong kilalang ganyan. Nagkakamali kayo ng bahay. Sinubukan niyang isara ang pinto, pero malumanay itong hinarang ng paa ni Marco. Doktor, sabi ni Marco sa kalmadong boses, hindi po kami narito para manggulo. Nandito po kami para sa isang Elena Villaseñor. Sa pagbanggit ng pangalan, tila nawalan ng kulay ang mukha ng matanda. Hindi ko siya kilala. Mabilis niyang sagot. Ang boses ay tumataas sa nerbiyos. Pero ang pirma niyo po ay nasa death certificate niya. Pagpapatuloy ni Marco, inilabas ang isang kopya ng dokumento. Sa puntong yon si Amara na ang humakbang paharap. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pakiusap. Doktor, sabi niya sa mahinang boses, hindi po ako naparito para manumbat. Anak po ako ni Elena. Gusto ko lang pong malaman. Ano po ba talaga ang nangyari sa nanay ko? Ang pagiging simple at sinsero ni Amara ang tila bumasag sa pagmamatigas ng doktor. Tiningnan niya ang dalaga. Ang mga mata nito nakapareho ng nasa litrato sa lumang dyaryo. Ang kwintas na sampagwita sa leeg nito. Tila isang multo mula sa nakaraang pilit niyang kinakalimutan ng bumisita sa kanya. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Pumasok kayo, bulong niya. Sa loob, ang amoy ay pinaghalong gamot at alikabok. Umupo sila sa mga silyang natatakpan ng puting kumot. 15 taon. Nagsimula ang doktor. Ang boses ay nanginginig. 15 taon ko tong dinadala. Gabi-gabi, napapanaginipan ko siya. Ikiniwento niya ang lahat. Kung paano siya tinawagan ng isang tauhan ni Isabel Alonso. Kung paano siya dinala sa isang lugar at pinilit pirmahan ang isang dokumentong nagsasabing aksidente ang lahat. Binantaan ng kanyang pamilya. Binigyan siya ng malaking halaga para magretiro at manahimik. Wala akong nagawa, sabi niya, habang tumutulo ang luha. Duwag ako. May magagawa pa po kayo ngayon, sabi ni Lourdes. Tumestigo kayo. Umiling-iling ang doktor sa takot. Papatayin nila ako. Papatayin nila ang pamilya ko. Kung ganoon, ibigay ninyo sa amin ang anumang ebidensya na meron kayo. Sabi ni Marco, kahit anong maliit na bagay na magpapatunay sa kwento ninyo. Nag-alinlangan ang doktor. Pero pagkatapos ay tiningnan niya muli si Amara. Nakita niya sa mukha nito hindi lang ang kanyang ina, kundi ang konsensyang matagal na niyang iwinawaksi. Tumayo siya at mula sa isang lumang baul, kumuha siya ng isang maliit na kahon ng sapatos. Mula roon, inilabas niya ang isang bagay na halos hindi na ginagamit sa kasalukuyan. Isang microcassette. Bago ako umalis sa opisina ko noon, may nag-iwan ng mensahe sa answering machine ko. Paliwanag niya,
Hindi niya alam na nakarecord. Boses yan ng tauhan ni Isabel. Nagbibigay ng instruction. Nagbabanta. Tinago ko. Para kung sakali. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Inabot niya ang tape kay Marco. Ito ang kanilang unang tunay na tagumpay. Sa biyahe pabalik, halos hindi sila makapagsalita sa halo-halong emosyon. Ang katahimikan sa kotse ay puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Amara na ang hustisya ay hindi na isang malayong pangarap. Posible pala. Napatingin sa kanya si Marco mula sa manibela. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. Isang tunay, maliwanag na ngiti na tila nagpabata sa pagod niyang mukha. Ang nangiting iyon ay tila isang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Naramdaman ni Marco ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib habang tahimik na pinapanood ang nangiti ni Amara. Pagdating nila sa eskinita kung nasaan ang karinderya, ang pakiramdam ng tagumpay ay nasa hangin pa rin. Bumaba si Amara mula sa kotse, nagpasalamat kay Marco at Lourdes. Ngunit habang naglalakad siya palapit sa pinto ng karinderya, napahinto siya. Sa kabilang kalsada, nakaparada ang isang makintab at itim na kotse na hindi bagay sa simpleng lugar na yon. Tinted ang mga bintana nito, ngunit ang bintana sa driver's side ay bahagyang nakabukas. Sa loob, isang lalaking naka-Amerikana ang nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. Isang segundo lang silang nagkatitigan. Pagkatapos, marahas na umandar ang makina at mabilis na humarurot paalis ang sasakyan, nag-iwan ng itim na usok. Biglang nawala ang init ng tagumpay. Napalitan ito ng lamig ng takot. Nahanap nila ang unang hakbang patungo sa katotohanan. Pero ngayon, alam na rin ng kanilang mga kalaban na sila ay nagsimula ng humakbang. Pero ngayon, alam na rin ng kanilang mga kalaban na sila ay nagsimula ng humakbang. Ang lamig ng takot ay kumapit kay Amara hanggang sa pagpasok niya sa karinderya. Ang init mula sa mga kaldero ng ulam ay hindi sapat para pawiin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Anak, anong nangyari? Namumutla ka. Salubong sa kanya ni Aling Nena, hawak ang isang sandok. Umiling lang si Amara. Sinubukang ngumiti. Wala po, Aling Nena. Napagod lang po siguro. Ngunit alam ni Amara na hindi iyon pagod. Iyon ay babala. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing, nakikita ka namin. Kinagabihan, nang isinasara na nila ang karinderya, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat. Bumaba si Marco. Gabi na. Ihahatid na kita. Sabi niya, hindi bilang tanong, kundi bilang isang desisyon. Attorney? Wag na po. Nakakaya naman. Tanggi ni Amara. Mula sa likod ni Marco, lumitaw si Lourdes. Pabayaan mo na, Amara. Tama siya. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng maglakad mag-isa. Nag-umpisa na ang laro. Hindi natin alam ang kaya nilang gawin. Walang nagawa si Amara kundi sumang-ayon. Ang unang gabi ng paghahatid ay puno ng alanganing katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga yapak sa semento at ang malayong ugong ng mga sasakyan sa highway. Ang anino ng itim na kotse ay tila sumusunod pa rin sa kanila. Ngunit sa mga sumunod na gabi, ang katahimikan ay unti-unting napalitan ng mga kwento. Nagsimula sa mga simpleng tanong, tungkol sa kaso, tungkol sa mga susunod na hakbang, hanggang sa isang gabi habang naglalakad sila, natanong ni Amara ang isang bagay na matagal na niyang iniisip. Attorney, bakit po sa PAO kayo nagtatrabaho? Sa talino ninyo, kaya niyo pong kumita ng malaki sa mga malalaking law firm. Huminto si Marco sa paglalakad at tiningnan ang mga bituin na halos hindi na makita dahil sa liwanag ng syudad. Nakita ko kung paano sirain ng pera ang pamilya
sabi niya sa mahinang boses. Ayokong maging parte noon. Mas gusto kong tumulong sa mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang katwiran. Mayroong bigat sa kanyang mga salita. Isang pahiwatig ng isang personal na karanasan. Pero hindi na nagtanong si Amara. Sapat na ang narinig niya para maintindihan ang puso ng lalaking kasama niya. Isang gabi, habang pauwi, bigla siyang hinila ni Marco papunta sa isang nagtitinda ng street food sa gilid ng kalsada. Ang amoy ng inihaw na karne at suka ay pumuno sa hangin. Gutom ka na, no? Nakangiting sabi ni Marco. Paborito ko to. Bumili siya ng 2 stick ng isaw. Inabot niya ang isa kay Amara. Nag-aalangan man, tinanggap ito ng dalaga. Doon, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, sa gitna ng ingay ng gabi sa Maynila, sabay silang kumain. Isang abogado at isang tagahugas ng plato. Sa sandaling iyon, hindi sila kliyente at abogado. Sila ay 2 taong nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Alam mo, sabi ni Marco habang nangumunguya, lagi mong kinukwento ang sakit na dala ng pamilya mo, pero subukan mo namang ikwento ang saya. Kwentuhan mo ko tungkol sa nanay mo. Napangiti si Amara, isang nangiting totoo. Si inay, mahilig siyang kumanta, kahit sintonado. Kapag umuulan, gumagawa kami ng bangkang papel at pinapalutang sa mga kanal. Sabi niya, ang bawat bangka ay isang pangarap. Hahayaan naming anurin at kung saan man ito makarating, doon matutupad ang pangarap. Habang nagsasalita si Amara, ang mga mata niya ay kumikinang. Mas maliwanag pa sa ilaw ng poste. Nakita ni Marco, hindi ang biktimang si Amara Villaseñor, kundi ang anak ni Elena, isang dalagang puno ng pagmamahal at mga pangarap na pansamantalang natabunan ng sakit. Hindi niya namalayan, nakatitig na pala siya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng suka at usok, naramdaman ni Marco na ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa hustisya. Tungkol na rin ito sa babaeng nasa harapan niya. Kinabukasan, pumasok si Amara sa karinderya na may magaang pakiramdam. Ang takot ay nandoon pa rin. Pero hindi na ito nangingibabaw. Mayroon na siyang kakampi. May pag-asa. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay agad na napawi nang makita niya si Aling Nena na nakaupo sa isang sulok, nakatulala at hawak ang isang makapal na sobrang gawa sa mamahaling papel. Aling Nena, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Amara. Tumingala si Aling Nena. Ang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Amara anak, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. May dumating kanina. Isang lalaking naka-Amerikana. May gusto raw bumili ng karinderya. Bibili po? Bakit daw po? Ipinakita ni Aling Nena ang laman ng sobre. Isang manager's check. Ang halaga ay 3 beses na mas malaki kaysa sa tunay na halaga ng kanyang maliit na negosyo. Sabi niya, kailangan daw ang pwesto para sa isang bagong itatayong condominium. Pagpapatuloy ni Aling Nena, kinuha ni Amara ang business card na kasama ng tseke. Nanginginig niyang binasa ang pangalan ng kumpanya na nakasulat sa ilalim. Prime Vantage Properties Inc. Aling Nena, sabi ni Amara, ang boses ay halos hindi na marinig. Sino po ang may-ari ng kumpanyang to? Itinuro ni Aling Nena ang pangalan na nakalimbag sa ilalim ng logo ng kumpanya. A subsidiary of the Villaseñor Group. A subsidiary of the Villaseñor Group. Ang mga salita ay tila may sariling bigat, humihila sa puso ni Amara pababa. Ito na. Hindi ito simpleng business deal. Ito ay isang pag-atake. Isang paraan para tanggalin ang kanyang kanlungan, ang kanyang trabaho, ang kanyang pangalawang ina. Isang paraan para iwanan siyang muling nag-iisa sa syudad. Aling Nena, sabi ni Amara. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Huwag niyo pong tatanggapin. Tiningnan siya ni Aling Nena.
Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pero anak, ang perang ito, mababago nito ang buhay ko, ang buhay ng mga apo ko. Galing po yan sa kanila, giit ni Amara. Galing po yan sa mga taong nanakit sa pamilya ko. Hindi po ito tulong, Aling Nena. Isa po itong sandata. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Amara. Nakita niya ang takot at determinasyon sa mga mata ng dalaga. Bumuntong hininga siya at sa isang iglap, ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan ng katatagan. Kinuha niya ang tseke at ang business card at pinunit ito sa gitna. Ang karinderyang ito ang buhay ko, sabi niya. Pero mas mahalaga ang mga tao kaysa sa pera. Pamilya na kita, Amara. Hindi kita pababayaan. Niyakap ni Amara si Aling Nena ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng isang tunay na pamilya. Ngunit sa likod ng pasasalamat, may isang malamig na takot. Alam niyang hindi dito magtatapos ang lahat. Hindi basta-basta sumusuko ang isang Isabel Alonzo. At tama siya. Kinabukasan, sa kasagsagan ng pananghalian, habang puno ang karinderya ng mga customer, 2 unipormadong barangay tanod ang pumasok. Kasama nila ang lalaking naka-Amerikana na nag-alok ng tseke kahapon. Magandang tanghali, sabi ng lalaki sa malakas na boses para marinig ng lahat. Naparito kami para imbestigahan ang isang reklamo ng pagnanakaw. Nagkatinginan ang mga kumakain. Tumahimik ang buong lugar. Pagnanakaw? Tanong ni Aling Nena. Lumabas mula sa kusina. Walang magnanakaw dito. Ang mga mata ng lalaki ay dumapo kay Amara na kasalukuyang natigilan sa paglilinis ng isang mesa. Ayon sa aming impormasyon, ang kita ninyo kahapon ay kulang ng 5,000 piso. At may nakakita sa babaeng yan, sabay turo kay Amara, na may itinatago sa kanyang bag bago umuwi. Isang malakas na ano? Ang kumawala sa bibig ni Aling Nena. Ang mga customer ay nagsimulang magbulungan. Hindi po totoo yan, sabi ni Amara. Ang mukha ay namumula sa hiya at galit. Wala po akong kinuha. Kung ganoon, buksan mo ang bag mo. Hamon ng lalaki. Naglakad ang mga tanod palapit sa kanya. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Naramdaman niya ang paghuhusga, ang kahihiyan, para siyang isang kriminal na lilitisin sa harap ng publiko. Tigilan niyo yan, sigaw ni Aling Nena. Kilala ko si Amara. Hinding-hindi niya magagawa iyan. Oo nga. Segunda ng isang suking driver. Araw-araw kami rito kumakain. Mabait yang batang yan. Ang buong komunidad ng karinderya ay nagsimulang magsalita para ipagtanggol siya. Ngunit ang mga tanod ay may sinusunod lang na utos. Pasensya na po, pero kailangan naming gawin ang aming trabaho. Miss, kung wala kang tinatago, ipakita mo ang bag mo. Nanginginig na hinawakan ni Amara ang kanyang mumurahing bag. Alam niyang wala siyang kinuha. Pero alam din niya na ito ay isang patibong. Paano kung may naglagay ng pera sa loob ng bag niya nang hindi niya namamalayan? Bago pa man niya mabuksan ang bag, isang boses ang pumutol sa tensyon. Anong nangyayari dito? Lahat ay napalingon. Si Marco, nakatayo sa may pinto. Ang briefcase ay nasa isang kamay. Kakagaling lang niya sa hearing at dumiretso para mananghalian. Lumapit siya sa gitna. Ako si Attorney Marco De Leon. May karapatan ng kliyente ko na huwag galawin ang kanyang gamit ng walang search warrant. At may karapatan din siyang malaman kung sino ang nag-aakusa sa kanya. Tumingin siya sa lalaking naka-Amerikana. Sino po ang nagreklamo? Natigilan ng lalaki. Ang management. Anong management? Ang may-ari ng lugar na ito ay si Aling Nena at sinasabi niyang walang nawawala. Maring sabi ni Marco, ang ginagawa ninyo ay public scandal at slander. Pwede ko kayong kasuhan. Ang mga salitang slander at kakasuwahan ay tila may mahika. Nagkatinginan ang mga tanod at ang lalaki. Biglang uminit ang kanilang mga tenga. Isang
Isang hindi pagkakaunawaan lang siguro, sabi ng lalaki, umatras. Pagpaumanhin ninyo. Mabilis silang tumalikod at nagmamadaling umalis. Iniwan ang isang karinderyang puno ng katahimikan at pagkabigla. Nang mawala na sila, doon pa lang napansin ni Amara na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa isang bangko, tinatakpan ang muka ng kanyang mga kamay. Ligtas siya, pero ang kahihiyan ay nakatatak pa rin. Lumapit sa kanya si Marco at Aling Nena. Ngunit bago pa sila makapagsalita, tumunog ang telepono ni Lourdes na tahimik lang na nanonood mula sa sulok. Sinagot niya ito. Hello? Isang sandali ng katahimikan. Sino to? Muling katahimikan. At pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Tumingin siya kay Amara at Marco. Ang muka ay pinaghalong gulat at pag-asa. Ibinaba niya ang telepono. Isang dati kong source, sabi niya. Humihingal. Isang reporter na kasama ko noon. May naalala siya. Ano ang naalala niya? Tanong ni Marco. Tumingin si Lourdes ng diretso kay Amara. Ang itim na notebook ni Elena. Sabi ng nanay mo noon, iyon daw ang kanyang life insurance. Nandoon lahat ng kopya ng transaksyon, lahat ng ebidensya. Nasaan ang notebook? Halos sabay na tanong ni Marco at Amara. Hindi ko alam kung nandoon pa, sabi ni Lourdes. Ang boses ay puno ng pagkaapurahan. Pero may isang lugar lang siyang pinagkakatiwalaan. Isang lugar na alam niyang hindi hahalongkatin ni numan. Saan? Sa ilalim ng sahig ng lumang kusina. Sa bahay ninyo sa Quezon. Sa ilalim ng sahig ng lumang kusina. Sa bahay ninyo sa Quezon. Ang mga salitang yon ay tila isang susi na bumukas sa isang nakakandadong silid sa alaala ni Amara. Ang lumang kusina. Ang amoy ng sinaing at kahoy na panggatong. Ang sahig na kawayan na may isang pirasong palaging umuuga kapag natatapakan niya. Kailangan nating pumunta doon, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay desidido. Agad-agad. Alam nilang mapanganib ito. Matapos ang ginawa sa karinderya, malinaw na binabantayan na sila. Ngunit ang notebook na yon ang maaring maging alas nila. Ito na marahil ang matibay na ebidensya na kanilang hinahanap. Kinagabihan, lihim silang umalis ng Maynila. Hindi sila nagpaalam kahit kanino, maliban kay Aling Nena at Lourdes. Nag-commute sila sakay ng bus, pinili ang pinakahuling biyahe para makaiwas sa atensyon. Ang buong biyahe ay balot ng kaba. Bawat anino sa labas ng bintana, bawat sasakyang sumusunod sa kanila ay tila isang banta. Madaling araw na sila nakarating sa Quezon. Ang lamig ng hangin at ang pamilyar na amoy ng dagat ay sumalubong sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng kapayapaan kay Amara. Ito ay ang amoy ng isang nakaraang puno ng sakit. Dahan-dahan silang naglakad sa madilim na eskinita papunta sa luma nilang bahay. Matagal na itong abandonado mula pa nang ilipat ni Amara ang kanyang lola sa isang mas maliit na kubo na mas malapit sa mga kapitbahay. Ang bahay ay isang anino na lamang, kinakain ng mga baging at ng panahon. Sinira ni Marco ang kinakalawang na kandado. Ang tunog ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Pumasok sila. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang bumati sa kanila. Sa liwanag ng flashlight mula sa cellphone ni Marco, ang mga anino ay tila nagsasayawan. Dito siya lumaki. Dito niya huling nakita ang kanyang ina. Dito siya iniwan ng kanyang ama. Sa kusina. Bulong ni Amara, tinuturo ang daan. Sa kusina, ang mga lumang kaldero ay nandoon pa rin. Natatakpan na ng sapot ng gagamba. Itinutok niya ang ilaw sa sahig na kawayan. Hinanap niya ang isang pirasong palaging gumagalaw. Nahanap niya ito gamit ang isang maliit na bareta na dala ni Marco. Maingat nilang inangat ang piraso ng sahig. Sa ilalim, may isang maliit na hukay. At sa loob ng hukay, nakabalot sa makapal na plastik, ay isang itim na notebook.
Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang inaabot ito, ang life insurance ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang ina. Malinis, perpekto, at detalyado. Mga numero, mga pangalan ng kumpanya, mga petsa ng bank transfer. Ito na yon. Ang ebidensya ng kanilang kasalanan, isinulat ng kamay ng biktima. Nakuha natin. Bulong ni Marco, hindi maitago ang galak. Nakuha na natin sila. Ngunit habang inililipat ni Amara ang mga pahina, napahinto siya sa pinakahuling entry. Hindi ito mga numero, isa itong sulat. Ang petsa ay isang araw bago ang aksidente. At ito ay para sa kanyang ama. Rafael, mahal ko, alam kong nababasa mo ito. Alam kong alam mo na ang lahat. Hindi ko alam kung bakit ka pumayag sa mga ginagawa ni Isabel. Hindi ito ang lalaking pinakasalan ko. Pero sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Pakiusap, Rafael. Huwag mong hayaang sirain ng pera ang lahat. May anak tayo, si Amara. Siya ang buhay ko. Pakiusap. Protektahan mo siya. Maging ama ka sa kanya. Kalimutan mo na ang lahat. Bumalik na tayo sa dati. Nagmamahal, ang iyong Elena. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Amara. Mga luhang hindi niya inaasahan ang bumagsak sa lumang papel. Ang galit niya sa kanyang ama ay biglang nabahira ng isang emosyong mas komplikado. Awa. Ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat, minahal at pinatawad nito ang lalaking nagtaksil sa kanya. Amara, ayos ka lang? Malumanay na tanong ni Marco. Napansin ang kanyang pananahimik. Tumangulang siya, hindi makapagsalita, at maingat na isinara ang notebook. Umupo siya sa sahig na maalikabok, sa gitna ng mga anino ng kanyang nakaraan. Niyakap niya ang notebook. Dito sa loob, hawak niya ang sandata para wasakin ng kanyang ama. Ngunit hawak din niya ang huling testamento ng pag-ibig ng kanyang ina. Nabasag ang kanilang katahimikan nang may marinig silang kaluskos mula sa labas. Mabilis na pinatay ni Marco ang flashlight. May tao, bulong niya. Sumilip sila sa isang butas sa dingding. Sa dilim, naaninag nila ang dalawang anino ng mga lalaking papalapit sa bahay. Hindi sila mga kapitbahay. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at may layunin. Alam nilang nandito tayo, sabi ni Marco. Ang boses ay mahigpit. Sinundan nila tayo. Mabilis silang nag-isip. Ang pintuan sa harap ay hindi na opsyon. Doon, itinuro ni Amara ang maliit na bintana sa likod ng kusina, ang daan palabas sa masukal na bakuran. Nang marinig nila ang pagbasag ng kandado sa harap, hindi na sila nag-atubili. Tinulungan ni Marco si Amara na makaakyat sa bintana. Ang notebook ay mahigpit na nakasiksik sa loob ng kanyang damit. Sumunod si Marco. Pagbagsak nila sa matataas na damo sa likod, narinig nila ang pagpasok ng mga lalaki sa bahay. Hindi sila lumingon. Tumakbo sila. Tumakbo sila sa dilim ng gabi, palayo sa bahay, palayo sa mga anino. Ang tanging dala ay isang itim na notebook at ang bigat ng katotohanang nakasulat sa loob nito. Hindi sila lumingon. Tumakbo sila. Tumakbo sila sa dilim ng gabi, palayo sa bahay, palayo sa mga anino. Ang tanging dala ay isang itim na notebook at ang bigat ng katotohanang nakasulat sa loob nito. Ang takbo nila ay pinabagal ng masukal na damuhan at ng kadiliman. Ang tunog ng kanilang mga paghinga at ang kaluskos ng mga dahon ang tanging maririnig. Sa likuran, narinig nila ang mga sigaw ng pagkadismaya mula sa mga lalaking umakyat sa bahay. Alam nilang sandali na lang ay susundan na sila. Dito. Hila ni Marco kay Amara. Nagtago sila sa likod ng isang malaking puno ng akasya sa gilid ng daan. Ilang saglit pa, nakita nila ang dalawang anino na nagmamadaling lumabas. Ang mga flashlight nito ay galit na iwinawa-siwas sa paligid. Wala sila dito. Hanapin ninyo sa dalampasigan. Sigaw ng isa.
Nang mawala na ang mga anino, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Ang adrenaline ay unti-unting napalitan ng pagod. Ngunit alam nilang hindi pa sila ligtas. Ligtas silang nakabalik sa Maynila. Kinaumagahan, pagod, marumi, ngunit buo. Ang notebook ay agad nilang itinago sa isang ligtas na lugar. Ang unang bahagi ng misyon ay tapos na. Samantala, sa isang marangyang opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, si Don Rafael Villaseñor ay nakatanggap ng isang tawag. Boss, wala po sila. Nakatakas. Pero sigurado po kaming nakuha nila yung bagay na pinapahanap ninyo, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan. Sino ang nag-utos sa inyo? Malamig na tanong ni Rafael. Si Ma'am Isabel po. Ibinagsak ni Rafael ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad na tila nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya na siya ang nasa ilalim. Si Isabel? Kumikilos na ito nang hindi niya nalalaman. Hinigpitan niya ang pagkuyom sa kanyang kamao. Hinarap niya ang kanyang asawa ng gabing iyon sa kanilang mansyon. Nagpadala ka raw ng tao sa Quezon? Simula niya, walang paligoy-ligoy. Si Isabel, na nag-aayos ng kanyang mga alahas sa harap ng salamin, ay hindi man lang lumingon. Oo, may kailangan lang akong siguraduhin. Huwag mo nang intindihin yon, mahal. Huwag intindihin? Tumaas ang boses ni Rafael. Baka nakakalimutan mo, Isabel. Ako pa rin ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. At ayokong may ginagawa kang maglalagay sa atin sa alanganin. Doon na lumingon si Isabel. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalim. Ikaw ang nagpapatakbo, Rafael? O baka naman ako? Huwag mong kalimutan, mahal, na kung hindi dahil sa pera at koneksyon ng pamilya ko, yang Villaseñor Group mo ay isang maliit na construction company lang sa probinsya. Walang naisagot si Rafael. Totoo ang sinabi nito. Ang batang iyon, si Amara, pagpapatuloy ni Isabel, ay isang problema. At ako, Rafael, inaayos ko ang mga problema, isang bagay na hindi mo kayang gawin. Tumayo ito at hinalikan siya sa pisngi. Relax, ako ang bahala sa lahat. Iniwan siyang nakatayo roon, puno ng galit at kahihiyan. Siya, si Don Rafael Villaseñor, ay isang hari na walang kapangyarihan sa sarili niyang kaharian. Kinabukasan, isang special messenger ang nag-abot ng isang sobre sa kanyang sekretarya. Strictly for Mr. Villaseñor's eyes only. Nang buksan niya ito, isang photocopied na pahina lang ang laman. Walang paliwanag, walang pangalan ng nagpadala. Sulat kamay ito. Pamilyar na sulat kamay. Rafael, mahal ko. Binasa niya ang bawat salita ng sulat ni Elena. Ang pakiusap, ang pagmamahal, ang pagpapatawad, ang mga salitang isinulat nito bago ito mamatay. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang tawa ni Elena, ang init ng yakap nito, ang tiwala sa mga mata nito, at ang huling pag-uusap nila, kung saan sinabi niyang aayusin niya ang lahat. Pero sa huli ay hinayaan lang niyang mangyari ang plano ni Isabel. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 15 taon ay nagsimulang gumuho. Ang kasakiman at takot na nagbulag sa kanya ay unti-unting naglaho at ang natira ay ang hubad na katotohanan. Isa siyang duwag, isang taksil. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang nakatagong drawer sa kanyang mesa. Mula sa ilalim ng mga papeles, kinuha niya ang isang bagay na itinago niya kahit kay Isabel, isang luma at kupas na litrato. Si Elena at isang maliit na batang babae na nakakandong dito, parehong nakangiti. Si Amara, ang kanyang anak, ang anak na ipinagkait niya. Ang mga luha na matagal na niyang ibinaon ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagsisisi. Samamantala, si Isabel, na nararamdaman na ang pagbabago sa kanyang asawa at ang panganib na dala ni Amara, ay nagpasya.
Hindi na siya pwedeng maghintay. Kailangan niyang gumawa ng isang malaking hakbang para patunayan sa lahat kung sino ang tunay na reyna. Tinawagan niya ang kanyang event planner. Gusto kong mag-organize ng isang malaking party, sabi niya. Ang pinakamalaki, ang pinaka-eleganteng party na nakita ng Maynila para sa aming 25th wedding anniversary. Isang malaking selebrasyon, ma'am. Hindi lang selebrasyon. Pagtatama ni Isabel, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isa itong pagpapakita ng kapangyarihan. Gusto kong imbitahan ng lahat. Media, mga politiko, mga business partners. Gusto kong makita ng buong Pilipinas kung sino ang pamilyang Villaseñor. Nang mabalitaan ito ni Lourdes, alam niya agad kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang pagkakataon nila. Ang entablado ay inihahanda na. Ang kailangan na lang nilang gawin ay pumasok at itanghal ang katotohanan. Ito na yon, sabi niya kina Marco at Amara. Sa gabing iyon, sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa bansa, ibabagsak natin sila. Ito na yon, sabi ni Lourdes kina Marco at Amara. Sa gabing iyon, sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa bansa, ibabagsak natin sila. Ang mga araw bago ang grandiosong 25th anniversary party ay puno ng tensyon at tahimik na paghahanda. Ang maliit na apartment ni Lourdes at ang masikip na opisina ni Marco ay naging kanilang war room. Si Marco ay abala sa pag-verify ng bawat detalye sa notebook ni Elena. Nagpuyat siya sa paghahanap ng mga dokumento na susuporta sa mga nakasulat doon. Mga bank record, mga business permit ng mga dummy corporations. Ang pinakamalaki niyang tagumpay ay ang paghahanap sa orihinal na marriage contract ni na Rafael at Elena mula sa isang maliit na munisipyo sa probinsya, isang dokumentong inakala ni Isabel na matagal nang nawala. Patunay na ang kasal ni na Rafael at Isabel ay hindi legal. Si Lourdes naman ay ginamit ang kanyang mga natitirang koneksyon sa media. Lihim siyang nakipag-usap sa ilang mga pinagkakatiwalaang mamamahayag. Binigyan sila ng pahiwatig na isang malaking kwento ng dekada ang sasabog sa party ng mga Villaseñor. Hindi niya sinabi ang detalye, sapat lang para masigurong ang mga tamang kamera at recorder ay nandoon sa gabing iyon. At si Amara, siya ang sentro ng lahat, ngunit siya ang pinakatahimik. Ang kanyang paghahanda ay hindi sa papel o sa telepono. Ito ay sa loob. Gabi-gabi, binabasa niya ang sulat ng kanyang ina. Hindi para sa galit, kundi para sa lakas. Sa bawat salita ng pagmamahal at pagpapatawad ni Elena, mas nauunawaan niya na ang laban na ito ay hindi para sa paghihiganti. Ito ay para sa katotohanan. Ito ay para maibalik ang dignidad sa pangalan ng kanyang ina. Isang araw bago ang party, kumatok si Marco sa pinto ng tinutuluyan ni Amara. May dala siyang isang paper bag. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ito. Nang buksan ni Amara, laman nito ay isang simpleng puting bestida. Hindi ito magara, hindi kumikinang, ngunit gawa sa malambot na tela na may eleganteng hiwa. Hindi ka pwedeng pumunta doon na suot ang uniforme mo sa karinderya. Paliwanag ni Marco, medyo nahihiya. Pero ayoko rin namang magsuot ka ng isang bagay na hindi ikaw. Puti. Para sa katotohanan. Para sa nanay mo. Naluha si Amara. Hindi dahil sa bestida, kundi dahil sa pag-unawa ni Marco. Sa gitna ng lahat ng plano at panganib, nakita pa rin siya nito. Hindi bilang isang kliyente, hindi bilang isang biktima, kundi bilang si Amara. Salamat, Marco. Sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Sa gabi ng party, bago sila umalis, dumaan muna si Amara sa karinderya. Naroon si Aling Nena, naghihintay. Nang makita siya nito sa kanyang puting bestida, napangiti ito at niyakap siya. Ang ganda-ganda mo, anak, sabi ni Aling Nena, inaayos ang buhok ni Amara. Ang kanyang mga mata ay may pag-aalala. Mag-iingat ka. Opo, sagot ni Amara. Huwag kang matakot, bulong ni Aling Nena. Isipin mo na lang,
na lahat kami ni na lola mo. Nandito lang sa likod mo, nakasuporta. Inabot nito ang kamay ni Amara at ipinikit ang mga mata. Ipagdarasal kita, anak. Ang simpleng basbas na yon ang nagbigay kay Amara ng huling piraso ng lakas na kailangan niya. Dumating sila sa isang 5-star hotel. Ang ballroom ay nagniningning sa ilaw ng mga chandelier at sa mga alahas ng mga bisita. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng mga pekeng papuri. Ito ang mundo ng mga Villaseñor, isang mundong binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sinalubong sila ni Lourdes sa lobby na nakapasok bilang isang +1 ng isang kaibigang editor. Si Marco naman ay may daladalang briefcase na naglalaman ng lahat ng kanilang ebidensya. Si Amara sa kanyang simpleng puting bestida at sa kwintas na sampagita sa kanyang leeg ay tila isang anghel na napadpad sa pugad ng mga demonyo. Ang ilang mga bisita ay napatingin sa kanya. Nagtataka kung sino ang probinsyanang dalaga na ito. Huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang kwintas na sampagita, ang huling yakap ng kanyang ina. Tumingin siya kay Marco na tumango sa kanya bilang pahiwatig. "Handa ka na?" tanong ni Marco. "Ngayon pa ba ako uurong?" sagot ni Amara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakatayo sa gitna ng entablado, sa ilalim ng spotlight, ay sina Don Rafael at Doña Isabel, nagtataas ng kanilang mga kopita ng champagne. Sa 25 taon ng ating pagsasama, masayang anunsyo ni Isabel sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong ballroom. Sa tagumpay, sa yaman, at sa pamilyang ating binuo, nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang boses ang narinig mula sa likuran. Isang boses na kalmado, malinaw, at hindi maikakaila. "Anong pamilya ang sinasabi ninyo?" Lahat ay napalingon. Dahan-dahang naglakad si Amara mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang kanyang puting bestida ay tila nagniningning. Naglakad siya sa gitna ng mga naguguluhang bisita, papalapit sa entablado. Ang nangiti sa mukha ni Isabel ay naglaho. Ang kopita sa kamay ni Rafael ay nagsimulang manginig. Huminto si Amara sa paanan ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanila. "Ang pamilya bang binuo ninyo sa ibabaw ng libingan ng nanay ko? Ang pamilya bang binuo ninyo sa ibabaw ng libingan ng nanay ko?" Ang mga salita ni Amara ay humiwas sa masayang selebrasyon. Tumigil ang tugtog. Ang bulungan ng mga bisita ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata, mga mata ng mayayaman, ng makapangyarihan, ng media, ay nakatuon sa simpleng babaeng nakaputi sa paanan ng entablado. Si Isabel ang unang nakabawi. Isang pekeng tawa ang kumawala sa kanya. "Sino ang batang ito? Security! Ilabas ninyo ang babaeng ito. Lasing siguro." Ngunit walang security na lumapit. Sa isang hudyat mula kay Lourdes, ang mga cameraman na dabi nakatutok sa entablado ay ibinaling ang kanilang mga lente kay Amara. Ang live feed ng party na ipinapalabas online ay nagpatuloy. Hindi pinansin ni Amara si Isabel. Ang kanyang mga mata ay para lamang sa isang tao, sa kanyang ama. "Hindi niyo na po ba ako naaalala?" "Itay?" tanong niya. Ang salitang itay ay puno ng pait at sakit. "Ako po si Amara, ang anak ninyo ni Elena." Si Rafael ay parang estatwa, namumutla, hindi makapagsalita. Ang mga alaala ay bumabalik na parang baha. Ang munting batang umiiyak, ang malamig niyang pagtalikod, ang liham na kanyang natanggap. "Ano ang pinagsasasabi mo?" Sigaw ni Isabel. Bumaba ng entablado para harapin si Amara. "Isa kang oportunista. Gusto mo lang ng pera. Ang ama mo ay matagal nang patay. At hindi si Rafael yon." "Kung ganoon," kalmadong sagot ni Amara, "bakit po kayo nagpadala ng mga tao para takutin ako? Para bilhin ang pinagtatrabahuhan ko? Para subukang kunin ang notebook na ito?"
Itinaas niya ang itim na notebook ni Elena. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking LED screen sa likod ng entablado. Imbes na mga litrato ng masayang mag-asawa, ang lumabas ay isang dokumento. Isang kopya ng marriage contract ni na Rafael Villaseñor at Elena Santos. Malinaw ang petsa, malinaw ang mga pirma. Iyan po ang tunay na asawa ng tatay ko, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw na. Isang kasal na hindi kailanman napawalang bisa. Sunod na lumabas sa screen ang death certificate na pirmado ni Dr. Santos at pagkatapos, isang audio file ang tumugtog. Ang nanginginig na boses ni Dr. Santos mula sa microcassette tape, inuulit ang mga banta ng tauhan ni Isabel. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang tsismis ay naging eskandalo. Ang eskandalo ay naging isang krimen na nabubunyag sa harap ng kanilang mga mata. Mga kasinungalingan, hysterical na sigaw ni Isabel. Itinuturo si Marco na siyang nagpapatakbo ng presentasyon. Gawa-gawa lang nila ang lahat ng yan. Bayaran. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat ebidensya ay inilatag. Mga kopya ng bank transfer mula sa notebook, mga pangalan ng dummy corporations. Ang imperyong binuo nila sa loob ng 25 taon ay gumuho sa loob ng 25 minuto. Sa gitna ng kaguluhan, hindi pa rin gumagalaw si Rafael. Tila wala siyang naririnig. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak at ang anino ng babaeng minsan niyang minahal. Si Amara ay dahan-dahang umakyat sa entablado, nilampasan ang nagwawalang si Isabel. Tumayo siya sa harap ng kanyang ama. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim, nakakapagod na kalungkutan. Hindi na niya kailangan ng mikropono. Ang katahimikan ay sapat na para marinig ng lahat ang kanyang mga huling salita. Hindi po ako naparito para kunin ang pera ninyo. Hindi po para sirain kayo. Sabi niya, ang boses ay basag. Naparito po ako para itanong ang isang bagay na 15 taon kong gustong malaman. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama, mga matang puno na ngayon ng luha. Itay, sino po ba talaga ang asawa ninyo? At sino po ba talaga ang anak ninyo? Ang tanong ay simple, ngunit ito ang tumapos sa lahat. Ito ang huling sayaw. Ito ang katotohanan. Hindi na kinaya ni Rafael ang bigat ng kanyang kasalanan, ang kahihiyan, ang pagsisisi. Lahat ay bumagsak sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. At sa harap ng daan-daang tao, sa ilalim ng matatalim na ilaw ng kamera, dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ni Amara. Patawarin mo ko, anak. Hagulgol niya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Patawarin mo ko. Ang pag-amin na iyon ay mas malakas pa sa anumang dokumento. Sa pagbagsak ni Rafael, doon na pumasok ang mga pulis at mga tunay na mamamahayag na nag-aabang sa labas. Nagkagulo. Sigawan. Flash ng mga kamera. Ang party ay naging isang crime scene. Sa gitna ng lahat ng ito, dahan-dahang tumalikod si Amara. Hindi na niya kailangang makita ang pagdakip kay Isabel o ang pag-iyak ng kanyang ama. Tapos na ang laban niya. Nilapitan siya ni Marco. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito, ang tanging totoong bagay sa gabing iyon. Tara na, sabi ni Marco. Uwi na tayo. Habang magkahawak kamay silang naglalakad palayo sa kaguluhan, papalabas sa hotel, hindi na lumingon si Amara. Iniwan niya sa likod ang isang imperyong gumuho, isang pangalang nabahiran ng dumi, at isang pamilyang sinira ng sarili nitong kasakiman. Sa labas, ang hangin ng gabi ay sariwa. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang malaya. Na siya, hindi pa siya buo, hindi pa siya ganap na magaling, pero malaya na siya. At iyon, sa ngayon, ay sapat na. 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalan ng mga Villaseñor ay naging simbolo ng eskandalo at pagbagsak.
Si Doña Isabel ay nahatulan at nakakulong, hinarap ang batas para sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Si Don Rafael naman, bagamat hindi ikinulong dahil sa kanyang mahinang kalusugan, ay nawalan ng lahat: yaman, respeto, at kapangyarihan. Nabubuhay siya ngayon sa isang maliit na bahay, nag-iisa sa kanyang pagsisisi. Paminsan-minsan, isang delivery man ang dumarating, dala ang mga gamot na lihim na ipinapadala ni Amara. Isang gawa ng awa, hindi ng obligasyon. Si Lourdes Cruz ay muling nagsusulat. Ang kanyang pangalan ay nalinis, at ang kwento ni Elena Villaseñor ang naging daan para maibalik ang kanyang dignidad bilang isang mamamahayag na may paninindigan. Sa isang pamilyar na dalampasigan sa Quezon, sa ilalim ng maliwanag na araw, isang maliit na gusali ang nakatayo. Nakapinta sa harapan nito ang mga salitang, Elena's Little Lighthouse Learning Center. Ang pangarap ng ina ni Amara, sa wakas ay natupad. Mula sa buhanginan, pinapanood ni Amara at Marco ang mga batang masayang naglalaro sa bakuran ng munting paaralan. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng alon ay musika sa kanilang pandinig. Sa tingin mo, masaya kaya siya? Tanong ni Amara, ang tingin ay nasa langit. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Sigurado ako, hindi na kailangan ng malalaking salita. Ang kapayapaan na matagal nang hinahanap ni Amara ay hindi niya natagpuan sa paghihiganti. Natagpuan niya ito sa pagbuo, sa pagbibigay, sa pagpapatawad. Umupo sila sa buhanginan, magkatabi. Dinuukot ni Marco ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may diamante. Ito ay isang simpleng singsing na tinirintas mula sa sariwang dahon ng niyog. Lumuhod siya sa harap ni Amara sa buhanginan. Amara, sabi niya, ang kanyang boses ay sinsero at puno ng pagmamahal. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang palasyo, pero maipapangako ko sa iyo ang isang tahanan. Hindi ko maipapangako ang yaman, pero maipapangako ko ang aking buong buhay. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha sa mga mata ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto! Niyakap niya si Marco ng mahigpit. Dito sa dalampasigan kung saan nagsimula ang kanyang kalungkutan, dito rin nagsimula ang kanyang walang hanggan. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa paglalakbay ni Amara. Bawat kabanata ay isang hakbang na sabay-sabay nating tinahak. Habang isinusulat ko ang kwento niya, ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay hindi ang mga tagpo ng galit o paghihiganti, kundi ang mga tahimik na sandali ng kanyang pag-iisa. Ang mga gabing kayakap niya ang sakit, nagtatanong kung bakit. Ang kwentong ito ay isang munting parangal sa lahat ng mga pusong nasaktan, ngunit sa huli ay piniling bumangon at humanap ng liwanag. Sabi nila, ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagpili na wag nang hayaang mamunga pa ng galit ang binhi ng nakaraan. Ito ay pagbibigay ng kapayapaan, hindi sa nagkasala, kundi sa sarili. At kayo, mga kapuso, kung kayo ang nasa kalagayan ni Amara, sa tingin ninyo, kaya niyo bang magpatawad? Kung naantig ng kwento ni Amara ang inyong puso, mangyari po sanang iwan ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Isang like at pag-share ay malaking bagay na po para sa amin upang mas marami pang puso ang maabot ng ating mga kwento. Muli, ako po si Clara at hanggang sa susunod na paglalakbay ng puso, dito lamang sa Kwentong Puso. Ang kwento ng angkwintas na Sampaguita, nagkukwento, ang inyong lingkod, Clara.